Ang Indian thriller movie na pinamagatang Shaitaan ay sinimulang ipalabas noong March 2024. Ito ay tungkol sa isang chartered accountant na si Kabir, na may angking galing na matandaan agad ang mga nakita, lalo na sa numero. Biniyayaan si Kabir at asawa niyang si Jyoti ng 2 anak, ang panganay si Janvi, na second-year college student. Ang pangalawa na first-year high school na si Dhruv, na mahilig mag-record ng mga tunog para gawing musika. May simpleng pamumuhay pero masaya ang pamilya ni Kabir. Pag walang trabaho si Kabir, madalas niyang ipinapasyal kung saan-saan ang kanyang pamilya. Isang araw na pagpasyahan ng pamilya na sa farmhouse nila mag-weekend. May kalayuan ang farmhouse kaya uminto sila sa isang restaurant para kumain. Habang kumakain sila naisipan ni Kabir na mag-order ng milk tea, pero nagkataon na wala siyang dalang barya kaya hindi siya nakakuha ng milk tea. Nakita ng lalaki na hindi nakabili ng milk tea si Kabir. May dalang barya ang lalaki kaya nakabili ito at binigyan sina Kabir. Nagpasalamat si Kabir, inanyayahan nito ang lalaki na doon na lang umupo sa kanila. Nakipagkilala ang lalaki na si Van Raj, ipinakita rin ni Van Raj na kasing edad ni Janvi ang anak nitong babae. Dahil doon naging panatag ang loob ni Kabir na makipagkwentuhan, maya-maya tumayo si Kabir para sagutin ang tawag sa cellphone. Nagtanong si Van Raj kung bakit hindi kumakain si Janvi. Sinabi ni Janvi na hindi niya gusto ang pagkain dahil mamantika. Binigyan ni Van Raj ng isang candy si Janvi na agad namang kinain ito, pero ilang sandali lang may kakaibang naramdaman si Janvi. Napatingin ito kay Van Raj, nag-utos si Van Raj na ubusin ni Janvi ang pagkain. Pagbalik ni Kabir sa upuan nagtaka ito na parang gutom na kumakain si Janvi. Pero hindi na pinansin pa ni Kabir si Janvi dahil nakipagkwentuhan muli si Van Raj. Paglabas nila sa restaurant bumili pa sina Kabir ng pagkain sa tindahan. Habang may kausap si Jyoti sa cellphone, nilapitan ni Van Raj si Janvi at binigyan ng biskwit. Nag-utos si Van Raj na pagdating sa farmhouse ay kainin yun ni Janvi. Pagdating sa farmhouse hindi muna bumaba ng sasakyan si Janvi, sinunod nito si Van Raj na kainin ang biskwit. Ilang sandali pa walang inaksayang oras ang pamilya, in-enjoy nila ang paliligo sa swimming pool. Makalipas ang isang oras pumasok sa loob ng bahay si Jyoti. Inilagay nito sa bigas ang kanyang nabasang cellphone para matuyo agad. Nang umakyat sa terasa si Jyoti nagulat siya na nasa gate nila si Van Raj. Naghinala agad si Jyoti na hindi ito matinong tao. Maging si Kabir ay nagtaka kung bakit sumunod si Van Raj sa kanila. Kumilos agad si Kabir para usisain si Van Raj, pero huli na dahil pinapasok na ni Janvi si Van Raj sa loob ng bahay. Sinabi ni Van Raj na hindi niya alam na bahay pala ni Kabir ang kanyang napuntahan, makikicharge lang sana siya sandali ng cellphone. Pumayag si Kabir na makicharge si Van Raj ng ilang minuto, pero ibig ni Jyoti na paalisin na si Van Raj, sigurado si Jyoti na may balak itong masama, dahil sinundan sila kahit malayo na ang farmhouse. Naisip ni Kabir na tama si Jyoti, nagpa siya itong paalisin na lang si Van Raj. Habang nagbibihis si Kabir, nag-utos si Van Raj na magkwento si Janvi tungkol sa buhay nito. Nabanggit ni Janvi na plano nilang magkakaibigan ang mag-outing kasama ang kanyang boyfriend. Inutusan ni Van Raj na wag nang sumama sa outing si Janvi, bagkus sumama si Janvi sa bahay ni Van Raj at doon na tumira habang buhay. Pero bago pa nakasagot ng oo si Janvi, binato siya ng bola ni Dhruv para yayain na maglaro. Sa galit ni Van Raj na naistorbo ang kanyang paghihipnotismo, nag-utos itong bigyan ni Janvi ng leksyon ang kapatid. Ilang sandali pa nabahala sina Jyoti nang makitang humihiyaw sa takot si Dhruv, dahil pinalakas ni Janvi ang pag-indayog ng swing. Nagmamadaling bumaba ang mag-asawa at pinatigil sa paglalaro ng swing si Janvi. Biglang natauhan si Janvi, nag-alala siya sa kapatid, pero hindi niya alam kung bakit siya sumunod sa utos ni Van Raj. Humingi ng sorry si Janvi kay Dhruv, sinabi ni Kabir na kalimutan na lang nila ang nangyari. Sumali sa usapan si Van Raj, sinabi nito na kaya umaabuso ang mga kabataan, dahil sa mga tulad ni Kabir na ini-spoiled ang mga anak. Pinaalalahanan ni Kabir si Van Raj na wala itong karapatan makialam sa kanila. Tumawa si Van Raj, sinabi nitong marami siyang alam kay Janvi lalo na sa boyfriend nito. Nagulat si Jyoti na nagkwento si Janvi tungkol sa personal niyang buhay, sa hindi pa nila lubos na kilala. Umiiyak na nagtapat si Janvi na hindi niya alam kung bakit sumusunod siya sa mga inuutos ni Van Raj. Sinabi ni Van Raj na anuman ang kanyang iutos ay susunod si Janvi, bilang patunay inutusan nito si Janvi na tawagan ang boyfriend at makipaghiwalay. Tumawag din si Janvi na nakipag-break sa boyfriend. Tumayo si Kabir at sinabihan nito si Van Raj na lumabas na sa kanilang bahay, pero tumutol si Van Raj na umalis.
Lalong nagalit si Kabir puwersahang hinila palabas si Van Raj. Sa utos ni Van Raj humarang si Janvi sa pintuan at hindi pumayag na paalisin si Van Raj. Nabigla sina Kabir sa ikinikilos ng kanilang anak, lalo pa silang nabahala ng ipagtapat ni Van Raj na gamit ang kanyang black magic, siya na ang itinuturing na Panginoon ni Janvi, pero para kay Kabir kalokohan lang ang black magic. Ipinakita ni Van Raj na kontrolado na niya si Janvi, nag-utos itong maupo at tumayo si Janvi ng paulit-ulit, at umiyak ng malakas. Nakikita ni Kabir na pilit na lumalaban si Janvi, pero kusang sumusunod ang kanyang katawan sa utos ni Van Raj. Sa awa nila sa anak nagtanong si Juti kung ano ang kailangan ni Van Raj sa kanila. Sinabi ni Van Raj na bago niya sabihin ang tunay niyang pakay, ibig ni Van Raj na ilagay sa kanyang harapan ang lahat nilang cellphone. Ang sumunod ay inutusan nito si Janvi na sirain lahat ng cellphone at putulin ang telephone wires. Nagpakuha si Van Raj ng tea leaves powder pero hindi nagustuhan nito ang amoy kaya nakatuwaan nitong ipagkain kay Janvi. Pinigilan ng mag-asawa si Janvi, pero nagpumiglas si Janvi at sinampal si Kabir. Ayaw man ni Janvi na saktan ng kanyang ama, pero wala siyang magagawa dahil hindi na siya ang may kontrol ng kanyang katawan. Ilang sandali pa sinabi ni Van Raj ang tunay niyang pakay, kailangan niya ng permiso ni Kabir, dahil ibig niyang dalhin at gawing pag-aari si Janvi habang buhay. Natakot sina Juti pero hindi sila makakapayag sa ibig mangyari ni Van Raj. Habang nagmamasahe si Janvi, napadiin ito ng hawak sa paa ni Van Raj, nagalit si Van Raj at sinipa si Janvi. Hindi na nakapagpigil pa si Kabir, sinugod nito si Van Raj at sunod-sunod na pinagsusuntok. Sumigaw si Van Raj na ihampas ni Janvi ang ulo ni Dhruv, dali-daling sumunod si Janvi at sinaktan ang kapatid. Nangilabot sina Kabir nang makita ang nangyari kay Dhruv. Tumunog bigla ang doorbell dahil may dumating na mga pulis. Lumalabas na lihim na nakapagtawag si Juti sa police station, gamit ang cellphone na nasa bigas. Walang sumasagot kaya kusa nang pumasok ang mga pulis sa loob ng bahay, subalit naabutan nilang maayos na nag-uusap sina Van Raj at Kabir. Walang nakitang kaguluhan kaya umalis din agad ang mga pulis. Ang hindi alam ng mga pulis, sa utos ni Van Raj binuksan ni Janvi ang tangke ng LPG. Nagbanta si Van Raj na uutusan niya si Janvi na sindihan ang puspuro, kung sakaling magsumbong sa mga pulis sina Kabir. Napilitan sina Kabir na tumahimik na lang, dahil kung sisindihan ni Janvi ang puspuro sasabog ang LPG at mapapahamak si Janvi. Naisip ni Kabir na ibigay kay Van Raj ang dala nilang mga alahas at pera, nang sa ganun umalis na ito sa kanilang bahay. Tinanggap ni Van Raj ang inaalok ni Kabir at dinala sa labas, pero sinunog lang nito ang mga pera at alahas. Sinabi ni Van Raj na ang mga tao kapag walang pera humihingi sa Diyos, at kapag nagkapera na, pera naman ang ginagawang Diyos. Pero siya ay hindi nasisilaw sa kahit anumang material na bagay, dahil hindi siya pangkaraniwang nilalang. Ipinagmalaki ni Van Raj na ilang oras na lang ang kanyang hinihintay, ay siya na ang kikilalaning Diyos ng sanlibutan. Ang mga sumunod na oras ay kung ano-ano ang ipinagawa ni Van Raj kay Janvi, habang walang magawa sina Kabir at nagtitimpi na lang ng galit. Kahit nanghihina na si Janvi kasasayaw, ayaw pa rin itong patigilin ni Van Raj. Lumapit si Juti para bigyan niya ng tubig ang anak, pero nag-utos si Van Raj na itapo ni Janvi ang tubig, bilang parusa ni Van Raj sa panununtok ni Kabir. Bago natulog si Van Raj, inutusan nito si Janvi na kumuha ng patalim para magbantay sa kanya, at patayin ang sinumang magtangkang lumapit. Sa itaas sinamahan ni Kabir si Dhruv na may sugat sa ulo. Nakita nito ang ginagamit na voice recorder ni Dhruv, isang paraan ang naisip ni Kabir. Dahan-dahan bumaba si Kabir sa hagdan para kunin sana ang cellphone ni Van Raj, pero gising pa si Janvi at nagbabantay kay Van Raj. Nag-aagaw ang isipan at katawan ni Janvi, dahil siguradong gagalaw ang kanyang katawan para patayin si Kabir. Pinilit na umihi na lang ni Janvi, para magpahiwatig na wag ituloy ni Kabir ang binabalak. Nakuha ni Kabir ang pahiwatig ni Janvi, bagamat nadurog ang uso ni Kabir sa nakikitang sitwasyon ng anak, umakyat na lang ito para mag-isip ng ibang paraan. Nang magising si Van Raj, nagalit ito sa nakitang umihi si Janvi sa sahig. Nag-utos si Van Raj na hubarin ni Janvi ang inihian niyang short. Kumuha si Juti na pangpalit ni Janvi, pero nang matapos makapagbihis si Janvi, sumabog ang galit ni Juti, inagaw nito ang patalim at sinugod si Van Raj. Kumilos si Janvi at tinulungan si Van Raj kaya nabitiwan ni Juti ang patalim. Sasaksakin sana ni Janvi si Juti pero dumating si Kabir at pinigilan si Janvi.
Nakapigla si Janvi at nasaksak sa hita si Kabir, ganun pa mandali-daling itinali ni Kabir si Janvi at sinugod si Van Raj, nagpanggulo ang dalawa at nanaig ang lakas ni Kabir. Pero nang mapapatay na ni Kabir si Van Raj, nag-utos si Van Raj na tumawa ng malakas si Janvi at huwag tumigil hanggang siya ay mamatay. Sumunod sa utos si Janvi, tumawa ito ng tumawa, walang ibang pagpipilian sina Kabir kundi pakawalan si Van Raj. Nang makatayo si Van Raj, inutos nitong tumigil na si Janvi sa pagtawa. Sinabi ni Van Raj na sigurado siya na ang gustong marinig ni Kabir na sabihin niya kay Janvi, inuutos kong bumalik ka sa normal gaya ng dati. Pero hindi niya yun gagawin, bagkus bilang parusa sa ginawang pananakit ni Kabir, inutos ni Van Raj na patayin ni Janvi si Dhruv. Pinilit na pigilan ni Kabir si Janvi at nagawa nilang madala ito sa stockroom. Pinagsasampal ni Juti si Janvi at umaasang babalik ito sa katinoan. Maya-maya nawala ang pagwawala ni Janvi at napaiyak, pero hindi alam ni Kabir na niloloko lang sila ni Janvi, na mabilis silang ikinulong sa stockroom. Narinig ni Dhruv ang kaguluhan kaya agad din itong nagtago, dala ang patalim hinanap ni Janvi si Dhruv sa bawat sulok ng mga kwarto. Sinira ni Janvi ang pintuan papuntang terasa, natuwa si Janvi nang makita na naroon si Dhruv. Tumakbo si Dhruv paakyat sa rooftop habang nakasunod sa kanya si Janvi, samantala nabuksan ni Kabir ang pintuan kaya dali-dali silang sumaklolo kay Dhruv. Pero sa pag-akyat ni Kabir sa hagdan bigla siyang sinaksak sa kamay ni Janvi. Hinila din ni Janvi ang hagdan para hindi na makasunod pa si Kabir. Sigaw ng sigaw si Dhruv na humihingi ng tulong kina Kabir pero wala na itong nagawa ng buhatin siya ni Janvi at ihulog. Hindi namatay si Dhruv, naisip ni Kabir at Juti na walang ibang paraan para mailigtas nila si Dhruv ay pumayag silang dalhin na ni Van Raj si Janvi. Bagamat nasa impluensya na ng kapangyarihan ni Van Raj ang isipan ni Janvi, may kaunti pa rin itong kamalayan. Napaluha na lang si Janvi nang marinig ang pagpayag ni Kabir, na isama na siya ni Van Raj. Nang makaalis sina Van Raj, nagmamadaling isinugod ni Juti sa ospital si Dhruv, pumasok ng bahay si Kabir at tinakpan lang ng tela ang sugat. Hindi inalintana ang sugat sa kanyang kamay at hita, importante sa kanya ang mailigtas si Janvi. Pinuntahan ni Kabir ang bahay ng caretaker niya sa farmhouse, pero nagulat si Kabir na naabutan niya itong wala ng buhay. Alam ni Kabir na si Van Raj ang may kagagawan. Kinuha ni Kabir ang cellphone ng caretaker, at tiningnan sa GPS ang lokasyon ng cellphone ni Van Raj. Ang hindi alam ni Van Raj habang nagpapambuno sila ni Juti, dumaan sa bintana si Kabir at palihim na kinuha ang cellphone ni Van Raj. Natandaan ni Kabir ang security pattern ng cellphone ni Van Raj noong magkita sila sa restaurant, kaya agad na unlock ni Kabir at nagawa nitong ma-activate ang live location ng cellphone. Pero dahil sinira lahat ni Janvi ang mga cellphone nila, sa cellphone na lang ng caretaker shinir ni Kabir. Dahil doon nalaman ni Kabir ang lokasyon ng kinaroroonan ni Van Raj. Walang inaksayang oras si Kabir gamit ang motorsiklo ng caretaker tinungo nito ang lugar. Samantala sa isang lumang templo, may mahigit 100 kabataang babae ang tulad ni Janvi ang nahipnotismo ni Van Raj para maging kanyang mga alipin. Bago pa nakalapit si Kabir sa lumang templo, hinarang na siya ng mga alipin na babae ni Van Raj at nakipaglaban sa kanya, pero hindi nagpatalo si Kabir nang ibabaw pa rin ang lakas nito. Sa mga sandaling iyon sinimulan na ni Van Raj ang pinakahihintay niyang ritual, gagawin niyang sakripisyo ang mga kabataang babae, sa paniniwalang bibigyan siya ng kapangyarihan ng demonyo, para makontrol niya ang mga tao sa buong mundo. Inutusan ni Van Raj ang mga babae na sa bawat manikang itim na kanyang inihahagis, dahan-dahan silang lalapit sa malaking butas na may apoy. At kapag naihagis na ni Van Raj ang pulang manika, lahat sila ay tatalon sa malaking butas. Nagulat si Kabir sa nasaksihan na marami nang nakidnap na mga kabataang babae si Van Raj. Napansin ni Van Raj ang pagdating ni Kabir pero tumawa lang ito. Isang babae ang humampas ng kahoy kay Kabir, dahilan para manghina si Kabir at walang nagawa, nang pagtulungan siyang dalhin sa harap ni Van Raj. Nagbabala si Van Raj na nagkamali si Kabir ng pinasok dahil kapag sinaktan siya ni Kabir, kakainin si Kabir ng buhay ng mga alipin ni Van Raj. Sinabi ni Van Raj na kaya niya ginagawa ang ritual dahil nagkamali ang Diyos ni Kabir sa pagbigay kalayaan sa mga tao. Naging magnanakaw at sakim ang mga tao lalo na sa mga nasa gobyerno. Kapag natapos ang ritual magkakaroon siya ng kapangyarihan makontrol ang mga tao, nang sa ganun pantay-pantay ang lahat. Mawawala na ang mga abusadong mayaman at wala nang mahirap, dahil siya na lang ang magiging Panginoon ng sanlibutan.
Nagpatuloy si Van Raj sa ritual, subalit nang sasabihin na niya ang huling orasyon para itapon sa apoy ang pulang manika, kinuha ni Kabir ang kahoy na may apoy at pinaso sa paa si Van Raj. Napayuko si Van Raj, mabilis na hinawakan ni Kabir ang dila nito, gamit ang kutsilyong nakatarak pa sa kamay. Pinutol ni Kabir ang dila ni Van Raj. Mabilis ding itinapon ni Kabir ang dila ni Van Raj sa apoy, habang si Van Raj naglulupasay sa galit na hindi na makapagsalita at makautos sa mga alipin. Ganun pa man sinugod ng mga babae si Kabir, pero natigilan ng mga babae nang ilabas ni Kabir ang voice record ni Van Raj, na nagsasabing bumalik na sila sa normal gaya ng dati, dahil pinapalaya na sila ni Van Raj. Lumalabas na inilagay ni Kabir sa kanyang bulsa ang voice recorder ni Dhruv at na-record ang sinabi ni Van Raj. Bago pumunta sa bahay ng caretaker si Kabir, inedit muna nito ang voice record, kaya nang marinig ni Janvi at iba pang biktima ang boses ni Van Raj, naging normal na ang kanilang kilos at pag-iisip. Ang sumunod na araw nagpasalamat ang hepe ng pulisya kay Kabir, dahil sa ginawa ni Kabir, na iligtas ang mahigit 100 kabataang babae na matagal na nilang hinahanap. Labis ding nagpapasalamat ang mga magulang ng mga bata kay Kabir, na bumalik na ang kanilang mga anak. Sinabi ng hepe na hindi na nila mahanap pa si Van Raj, pero hindi sila titigil sa paghahanap, dahil hindi mawawala ang pangamba ng mga magulang sa kanilang lugar, hanggat hindi napapanagot si Van Raj sa batas. Makalipas ang 1 taon, tuwing linggo pumupunta si Kabir sa farmhouse at namumulot ng patay na daga, iyon ay para ipakain kay Van Raj. Ang hindi alam ng mga pulis, ikinulong ni Kabir si Van Raj sa underground sa kanilang farmhouse, bilang kabayaran sa ginawa nito sa pamilya ni Kabir. Nagmakaawa si Van Raj na hinihingi ang dalang saging ni Kabir, pero sinabi ni Kabir na puro patay na daga lang ang kakainin ni Van Raj habang buhay. Marami pong salamat sa panonood, abangan po ang susunod na video.